Scarborough Shoal, Bajo de Masinloc, Panatag Shoal, tatlong pangalan, isang lugar, at pinaglalaban ng Pilipinas at China ng halos araw-araw. Pero bakit? Sasabihin sa inyo ng marami, dahil sa isda, dahil sa potensyal na oil reserves, dahil sa eksklusibong ekonomikong zona. Ang tunay na dahilan, mas malalim, mas strategic, at mas nakatatakot kaysa sa iniisip ninyo dahil ang Scarborough Shoal, hindi lang yan bato sa dagat. Yan ang susi sa buong China war machine sa Pacific. At ngayong video, i-explain ko kung bakit handang ipaglaban ng China ang kontrol dito kahit umabot sa matinding tensyon militar. Oo, may isda. Oo, may potential oil and gas. Oo, nasa loob ng ating 200 nautical mile na eksklusibong ekonomikong zona. Pero isipin nyo to, ang China ba na may 17 trilyong dolyar na ekonomiya ay magsisimula ng international crisis para lang sa fishing grounds? Ang bansang nag-invest ng bilyon-bilyong dolyar sa Belt and Road Initiative across 150 bansa ay magri-risk ng reputasyon nila para sa ilang bariles ng langis na hindi pa nga confirmed. Hindi yan tumutugma. Kaya nga laging may Chinese Coast Guard. Kaya nga may maritime militia. Kaya nga may occasional People's Liberation Army Navy warship. Hindi dahil sa isda, dahil sa geografiya. Alamin nyo ito, ang China ay may nuclear-powered ballistic missile submarines, mga SSBN, ang Type 094 na Jin-class submarines, mga submarine na may daladalang nuclear missiles na kayang umabot hanggang Estados Unidos. At ito ang insurance ng China, ang kanilang kakayahang gumanti kahit mabomba ang buong bansa nila. Ibig sabihin, kahit bombahin pa ng Amerika ang buong mainland China, basta may buhay na SSBN sa dagat, may kakayahan pa rin silang gumanti ng nuclear strike. Pero may problema. Para gumana ang estratehiya na yan, kailangan ng China na protektahan ang mga submarine na yan. Kailangan nila ng isang ligtas na zona, isang secure na lugar sa dagat kung saan pwedeng magtago ang mga SSBN na pinoprotektahan ng surface ships, aircraft at coastal defenses. At nasaan ang ligtas na zonang iyon? Sa South China Sea. Pero para gumana ang ganitong setup, kailangan ng China ng isang defensive perimeter. Kailangan nila ng mga outpost na makakapag-detect ng enemy submarines, makakapag-coordinate ng air patrols, at makakapag-launch ng anti-submarine operations. At ano ang perfect location para sa outpost na yan? Scarborough Shoal. Tingnan nyo ang mapa. Scarborough Shoal ay 472 nautical miles lang mula Hainan Island, kung saan nakabase ang Chinese SSBN fleet. Ito ay nasa strategic choke point between Taiwan and Luzon Strait. Pag nag-construct ang China ng facilities dyan, radar stations, airstrip, missile batteries, instant aircraft carrier na yan, na hindi lulubog, na hindi kailangan ng fuel, na laging nandyan. Kapag may US submarine na dumaan sa Luzon Strait, papunta sa South China Sea para habulin ang Chinese SSBN, na de-detect iyon sa Scarborough. Kapag may American P-8 Poseidon Maritime Patrol Aircraft na paulit-ulit na umiikot sa himpapawid, naghahanap ng mga submarine, may Chinese fighters na mag-scramble mula sa Scarborough. Pag may naval battle sa Taiwan Strait, may anti-ship missiles na ready to launch mula Scarborough. Ito yung tinatawag na anti-access at area denial na estratehiya. Pinapahirapan ng China ang US Navy na pumasok sa region. Pinapataas yung halaga ng intervention. At ang Scarborough, pundok
Foundasyon niya ng buong estratehiya. Isipin nyo ang senaryo. China invades Taiwan. Ano ang malamang na gawin ng Estados Unidos? Magpapadala ng carrier strike groups, mag-deploy ng submarines, mag-coordinate with Japan, South Korea, Australia. Pero saan malamang dadaan ng US forces? Luzon Strait, ang channel between Taiwan at Northern Luzon. Diyan malamang dadaan ng reinforcements. Diyan dadaan ng supply lines. Diyan dadaan ng submarines. At kung sino ang may control sa Scarborough Shoal, malaki ang impluensya niya sa buong operasyon. Pag hawak ng China ang Scarborough, may advanced warning system sila against US reinforcements. May missile coverage sila ng Luzon Strait. May air superiority sila sa western approaches. Malaki ang posibilidad na mapigilan nila ang US intervention. Pero kapag hawak ng Pilipinas at ng US forces sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, may forward operating base ang Amerika. May surveillance platform laban sa galaw ng China. May launching point para sa counterattacks. Critical na bahagi ito sa pagkontra sa Chinese invasion plan. Kaya nga desperado ang China. Kaya nga ayaw nilang bitiwan ang Scarborough. Pag walang Scarborough Shoal, sobrang mahihirapan ang successful Taiwan invasion. At ito pa, pag natalo ang Pilipinas sa Scarborough issue, ano ang malamang nasusunod? Second Thomas Shoal, Sabina Shoal, Thitu Island, buong Spratly Islands. Pag na-normalize na ang Chinese occupation ng Scarborough, wala nang legitimacy ang Pilipinas na pigilan ng next encroachment. At pag nakontrol na ng China ang buong South China Sea, 30% ng global maritime trade under Chinese discretion. Fishing grounds ng Southeast Asia, Chinese territory, oil and gas exploration, Chinese approval needed, military movements, Chinese surveillance. Ang Scarborough Shoal ay hindi lang tungkol sa Pilipinas. Ito ay tungkol sa balanse ng kapangyarihan sa buong Indo-Pacific. Kaya bakit desperado ang China na kontrolin ang Scarborough Shoal? Hindi dahil sa isda, hindi dahil sa langis, dahil iyan ang pundasyon ng kanilang Pacific strategy. Ang Scarborough ay isang pinoprotektahang zona kung saan ligtas na makakapag-operate ang mga SSBN. Ang Scarborough ay isang anti-access choke point. Ang Scarborough ay kritikal na bahagi ng anumang Taiwan invasion plan. Ang Scarborough ay susi sa dominasyon sa South China Sea. Kaya tayo ang may hawak ng pinakaimportanteng baraha sa geopolitical chess game. At iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng bumitiw. Dahil ang nakalagay, hindi lang sovereignty ng Pilipinas. Ang nakalagay ay ang kinabukasan ng buong region. Yan ang tunay na laban sa Scarborough Shoal. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.